Saan kambi ngayon sa school nila Kenshin kaya sinamahan at pinanood ko siya. Ay hello, minasang konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Alas 6 po ng umaga ay papasok na sa trabaho si Hapon. Alis na nga sana siya kaso nga lang nagising bigla si Kenshin mga auntie. Kaya hayan, bago umalis yung asawa ko ay binuhat muna niya si Kenshin. Tapos po ng ilang minuto, papasok na po yung asawa ko sa trabaho. Kalis ni daddy ay nagready na ako ng umagahan namin ng anak ko. Timpla nga pala muna ako dito ng kape. Sabi po kasi ni Hapon, uminom daw po ako ng kahit pa konti-konting kape para madagdagan daw po yung dugo ko. Hindi po kasi ako mahilig sa kape mga auntie. 1 beses o 2 beses lang ako uminom sa isang taon. Hindi ko po alam kung totoo yung sinabi ni uncle nyo pero sinubukan ko naman. Wala namang masama kung susubukan natin. Wag lang araw-arawin. Pagkatapos namin kumain, ay nagasikaso na ako dito. Dali hatid natin si Kenshin sa school. Dahil sangkambi po ngayon or yung tinatawag nilang Parents Day, kaya sasamahan ko po tong anak ko dun sa school niya. Panoorin ko po si Kenshin kung ano yung ginagawa niya araw-araw sa school. Mama 大好き? Papa mo love? Papa siguro ito. Pasok. So. Tuwang-tuwa nga tong anak ko dahil kasama niya akong pupunta sa school. Sayang nga lang dahil may trabaho si Hapon kaya hindi kami kumpleto. Pero okay lang dahil may next time pa naman. Bye-bye! Alas 9 ng umaga nung umalis na kami ni Kenshi doon sa bahay. Habang nagpabike po kami, nakasabay po namin yung kaklase ni Kenshi. Nakakatuwa po dahil marami kaming mga magulang ang pupunta. Hi, gozaimasu! Sobrang excited ko mga auntie, abot tenga yung ngiti ko. Excited nga rin si Kenshin, tingnan nyo mga auntie, hindi niya na ako hinintay. Pasok na ako dun sa classroom nila Kenshin kaya nagtanggal muna ako ng sapatos. Lapit pa nga kaming mahuli ni Kenshin, yung mga ibang magulang ay nasa labas na. Pasok po dito sa classroom, ito po yung unang ginagawa nila. Lalagay po si Kenshin ng sticker kung ano pong date ngayon. Dahil May 24 po, kaya lalagyan niya ng sticker yung 24. Jibun no sticker ne. Oh, so, ike. Koi! Koi! Very good! Yung towel, toothbrush at baso ay sinabit na rin niya. Napaka-organize mga auntie dahil meron silang sari-sariling mga pangalan. Katapos may ligpit ng anak ko yung mga gamit niya ay pupunta na rin kami sa labas para makapaglaro. Katapos na nga po pala tong anak ko ng 1 taon dito sa Hoiken. Iba na rin po yung room nila at yung teacher niya. Habang naglalaro si Kenshi, napansin ko nga mga auntie na wala yung sombrero niya. Sabi ko ay kunin niya muna. Ba't na klase nga pala yung kulay ng sombrero dito sa school nila Kenshi. Kulay pink, yellow, green at blue. Sabi dati ng asawa ko, bawat kulay po ng sombrero ay may mga ibig sabihin. Kaso nga lang mga auntie, nakalimutan ko na yung sinabi ni uncle nyo. Aisho? Yay! Let's go, Casey! Hindi kayo! Ito yung pinakagusto ko dito mga auntie dahil sasayaw na po yung mga bata. Siyempre, pati rin po kami mga parents ay sasayaw din. Alam nyo ba mga ante, itong anak ko parang kiti-kiti kanina. Siya lang po kasi yung bata na humihiwalay sa nanay. Pasok po namin dito sa loob, ay naglaro muna yung mga bata kasama yung mga parents. Pag nandito po kami sa loob, ay naobserbahan ko po tong anak ko. Dito sa classroom, siya yung isang pinakamalikot. Dino-dino papapanan na, madi nga makatal na. Katapos na may maglaro, ay tinignan ko muna yung mga nakadrawing dito sa wall. Nani sore? Misite? Tato! Nani? Tato! Traktor? Traktor? Kakkoi dyan. Kawa! Kawa. Siya po ay nagbubuo, sabi niya ay tractor daw. Yan yung mga napapanood ng anak ko mga auntie, kung hindi po vehicles ay insekto. Pagkatapos po ng games, ay nagkaroon nga sila dito ng activity kasama ang parents. Titignan at tuturuan namin sila na gumawa ng coin na papel. Ito nga po yung nagawa namin ng anak ko. O diba ang ganda mga auntie?
Katapos po ng 3 oras, ay uwi na rin po kami. Summer na nga po dito sa Japan, sobrang init na. Tinggawe, magbabike ulit kami ni Kenshin pa uwi ng bahay. Bye-bye! Bye-bye! Bago kami dumiretso ng bahay, ay duman muna kami dito sa 7-Eleven. Gutom na kasi kami ni Kenshin, dito na lang po kami bibili ng kakainin namin. Si Kenshin naman po ay naghahanap na ng sarili niyang pagkain. Sobrang daming pagpipilian, hindi ko na alam kung ano yung bibilhin ko mga ante. Pag tinatamad ka pong magluto, dito sa 7-Eleven ay pwede kang bumili. Tapos kapag bibili po kayo, ay pwede nyo rin po yan ipainit dun sa counter. Yan ang pasta, soba, mga ganun ba mga auntie? Gustong gusto ko rin itong mga auntie, may sushi at onigiri. Bibilhin nga lang pala namin ay ice cream at yung uulamin namin ni Kenshin. Tapos ko pong bumili, ay napunta na ako sa counter para magbayad. Tapos pa namin magbayad, ay uwi na rin po kami kaagad ni Kenshin. Fast forward na nga po mga auntie, pagka uwi po namin ng bahay, ay nagsampay muna ako ng mga labahin. Kabumaho kasi itong mga auntie kapag hindi ko pa sinampay. Pag ganitong taginit po kasi, ay hindi pwede magtagal yung mga labahin sa washing machine. Hindi naman sa mabaho mga auntie, parang papangit lang po yung amoy. Pag winter naman po, ay hindi po yun babaho kasi malamig. Tapos ko pong magsampay, ay dumiretso na kami dito sa loob para kumain. Painit lang po ako ng kanin at yun yung kinain namin ni Kenshin. Yung kaninang chicken na binili ko sa 7-Eleven, yun po yung ulam namin. Ito na po yung simpleng tanghalian namin ni Kenshin mga auntie. Fast forward na nga po ulit mga auntie, pagkatapos namin kumain ni Kenshin, ay papatulugin ko na siya. Dahil maaga pa naman po, kaya papatulugin ko muna si Kenshin. Iiyak nga siya dito mga auntie dahil ayaw niyang matulog. Nung binaba ko siya, ay tinatakbuhan niya ako. Ayaw po kasi ng anak ko na matulog kapag tanghali. Parehas kami nakahiga, ay natutulog naman siya mga auntie. Diba tinarenakpay auntie? Natapos lang po ng ilang minuto, ay nakatulog din po tong anak ko. Knockdown siya kagad, siguro dahil napagod siya sa kakalaro kanina. Ayun lang po, at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... Sana, bye-bye! Rusa.